Isang mabilisang review lang para sa KZ Doonic. Unboxing! Ayun no, ang gandang kintab. Kumikinang-kinang. Kumikinang-kinang. Ang ganda ng kulay, black chrome. Tapos ang gaang niya lang, hindi siya mabigat. Itong KZ Doonic na binili ko, meron siyang tuning switches. Meron kasing KZ Doonic na no switches. Nasa inyo na lang yung kung anong trip nyo piliin. Kung mapapansin nyo, nakikita yung pyesa niya sa loob kasi gawa siya sa acrylic. Transparent yung pinaka IEM na yan. Kaya kitang-kita yung pyesa niya sa loob. Ang ganda nga eh. Hindi siya mabigat, magaang lang siya. Ang ganda. Ang daming pyesa sa loob. Halatang solid siya tumunog eh. Ito pala yung kasama sa loob ng box. Meron siyang free 1 pair of silicone earphone tips. At syempre, meron siyang kasamang cable. Yung pinili ko palang cable yung with mic. Para syempre, pag may tumawag sa akin habang nagsa-sound trip ako, makakausap ko siya. Sa loob ng box, nandyan na yung tuning instructions niya. Nandyan na rin yung pin para sa mga switches. Bumili na rin pala ako ng KZ Gold, Silver, and Copper Mix 784 core upgrade cable para mas maging maganda yung quality ng tunog niya pag ginamit ko siya pang monitor sa eardrums. Ang ganda, meron siyang chrome plated stainless yata yan. Tapos ito, naka-carbon look. Ang ganda ng itsura. Tapos yung banda dun sa pin niya, yan ang solid eh. Halatang matibay itong cable na to eh. Yung cable pala na to medyo may kabigatan siya. Bumili na rin pala ako ng KZ foam earphone tips. Itong KZ foam earphone tips na to, gustong gusto ko siya kasi malambot siya sa tenga. Bukod doon, pag sinuot mo, hindi siya kumakalas-kalas. Hindi kagaya ng ibang earphone tips pag suot mo kumakalas tapos masakit pa sa tenga pag tumatagal, umiinit ganon. Itong KZ foam earphone tips pag suot mo siya, komportable ka eh. Hindi agad siya kumakalas kasi medyo yung pagka-foam niya malagkit. Makapit siya sa skin ng tenga. Okay siya pag nakasuot. Sobrang good siya para sa akin. Kahit matagal mo siya gamitin. Tapos nandyan na rin yung sizes niya. Small, medium at saka large. Kayo na bahala kung ano yung pinakasaktong size para sa tenga nyo. So ito, isa soundcheck ko sa eardrums para malaman ko kung maganda siya ipang monitor sa drums. So yun, tinesting ko siya sa eardrums. Ang ganda ng tunog ng bass, ang lakas. Punchy talaga. Tapos, yung tunog ng treble niya, pag pumapalo ako sa cymbals, pino yung tunog ng treble niya, hindi matalas. Tapos pag pumapalo ako sa mga toms, rinig na rinig talaga. Para sa akin, okay siya pag sa eardrums nag-IEM. Ang sarap niya pakinggan sa drums. So ito, soundcheck naman tayo sa sound trip. Yung tunog ng bass niya, ang lambot eh. Gumugulong yung tunog ng bass. Dumadagundong talaga. Tapos yung tunog ng vocals niya, yung tunog ng mid, ang linaw, ang klaro. Yung treble niya, yung tunog ng treble niya, pino siya na hindi matalas. Sarap pakinggan ng treble niya. Yung bass talagang mararamdaman mo yung tunog ng bass niya. Sarap pakinggan ng bass niya. Ang soft ng tunog na dumadagundong eh. Gumugulong talaga yung bass. Kung mahilig ka sa IEM na na malakas yung bass. At saka kung mahilig ka sa bass na sound trip, itong KZ Doonic, the best to para sa'yo.